May gusto sana akong sabihin sa'yo. Totoo niyan. Hindi ko makalimutan yung nangyari sa ating dalawa. Pumunta ka ba dito para isa pa? Oo, ang okay lang sa'yo. Baka gusto mo akong gawing Trista mo. Ako na lang ang ipalit mo. Magaling naman ako, di ba? Kilalanin natin ang mag-asawa na sina McCoy at Krista na ang pinagkakakitaan ay nagmumula sa tupada. Bilang taga-alaga lamang ng manok si McCoy kaya hindi ito masaya sa liit ng kanyang kinikita. Bagaman hirap ang buhay ng dalawa ngunit kontento naman na rin doon si Krista kahit paano. Basta ang mahalaga sa kanya ay hindi ito nakukulangan ng dilig sa kanyang asawa kapag kailangan niya. Ang kasama naman na nag-aalaga ng manok ni McCoy ay ang kaibigan nitong si Diego. At ang kanilang boss naman na may-ari ng mga manok ay si Samuel. Sa lugar ng tupada dumidiskarte naman si Krista bilang tindera upang pandagdag kita. Darating naman doon ang kaibigan ni Krista na si Mikay at tila may problema ito dahil mahina raw ang kita niya ngayon bilang prosti. Bukod pa roon naban rin ito sa lugar ng tupada ni Samuel dahil ang mga nagiging customer niya kasi ay ninakawan niya matapos siyang magpaariba. Dahil doon humingi ito ng pabor kay Krista na tulungan daw siya nito na makapuslit sa tupada ni Samuel. Agad tumanggi si Krista sa balak na iyon ni Mikay dahil ayaw nito na mahuli sila at maparusahan ni Samuel. Nang makita naman ni Mikay si Diego isang plano ang naisip nito at ito ay magpapaararo ng todo kapalit ng paghingi niya ng pabor dito na makapasok sa tupada ni Samuel. Sa unang pagkakataon na makikita naman ni Samuel ang asawa ni McCoy na si Krista tila may ibang pagnanais agad ito sa angking ganda ni Krista. Sa oras na nagaganap na ang tupada dito na rin pa sikretong pinasok ni Diego si Krista ngunit hindi nila alam na nakita sila ng tauhan ni Samuel. Dahil doon agad itong sinabi ng lalaki kay Samuel at habang itong si Krista ay kasalukuyan ng naghahanap ng aariba sa kanya kapalit ng salapi. Dahil sa ginawang iyon naman ni Diego kaya pinag-utos ni Samuel sa mga tauhan nito na bigyan ng leksyon si Diego. Buti pa si Krista matapos lumigaya nagkaroon pa ng maraming pera dahil sa malupit na talent niya. Bilang hirap sa buhay naisip naman ni McCoy na maging Kristo na sana sa tupada para mas malaki ang kitaan. Ako, masaya naman ako. Ikaw. Paano ka magiging masaya sa gantong sitwasyon? Isang kahig, isang tuka tayo. At least hindi tayo baon sa utang. Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Simula nung nagpakasal tayo, lalo lang ako naghirap eh. Sorry. Sumunod na araw naisip naman ni McCoy na sumubok na tumaya sa tupada at sa kabutihang palad agad itong nanalo. Ngunit nang malaman iyon ni Krista hindi ito natuwa sa ginawang iyon ni McCoy dahil mas priority nito ang mag-ipon upang makaalis na rin sa lugar nila. Sa parusang nakuha naman ni Diego muli itong binalaan ni Samuel na matuto na itong sumunod sa batas niya para walang maging problema. Sa pangalawang pagkakataon muli na namang tumaya sa tupada si McCoy ngunit siya ay natalo na. Sinubukan niya tuloy tumakas na kasama si Krista ngunit nakita rin siya ng nakalaban niya. Dahil sa wala ng pangbayad si McCoy kaya ang naging kapalit nito ay ang mga paninda ni Krista. Dahil sa nangyaring iyon labis na nadismaya tuloy si Krista kay McCoy at nabaon pa sila sa utang. Para makabayad sa utang naisip ni McCoy na kumuha ito ng manok ni Samuel upang ibenta. Subalit nakita ito ni Diego at nakiusap naman si McCoy sa kaibigan niya na huwag itong magsusumbong. Ang hindi alam ni McCoy na ang kaibigan nito ay ilalaglag rin siya. Sir Samuel, may gusto po akong sabihin sa inyo. Puwersahang binihag ang mag-asawa para bigyan ng leksyon si McCoy. Bagaman hindi kasama sa may atraso si Krista ngunit nagpumilit ito na iligtas ang asawa kaya pati siya ay nadamay. Hindi kinaya ni Krista na makitang kinakawawa si McCoy kaya nagsabi ito kay Samuel na gagawin niya raw ang lahat basta pakawalan na sila. Dahil doon inutos ni Samuel na tumayo si Krista at maghubad raw ito sa harap niya. Kasunod noon pilit pinasok ni Samuel si Krista sa isang silid at doon na rin ginawa ang kahayupan. Matapos noon inakala ni Krista na papalayain na ni Samuel si McCoy ngunit binihag niya ulit ito. Habang hindi pa raw nakakabayad ang mag-asawa mananatiling bihag muna si McCoy at paulit-ulit namang gagamitin si Krista. Umuwi ng mag-isa si Krista at hindi lubos matanggap ang kahayupang ginawa sa kanya, kaya humingi ito ng tulong kay Mikay dahil gusto niyang bawian si Samuel kasama na rin si Diego na traidor. Pero bago iyon nakijoin muna si Krista kay Mikay na magpaariba sa isang lalaki upang magkaroon ng pera. May surprise ako sa'yo. Basta. Ano nga yun? Ito ba surprise mo sa akin? Matapos noon pinuntahan ni Mikay si Diego at sinabing may sorpresa daw ito sa kanya.
Hindi nagtagal lumabas si Krista at dahan-daang ginawa ng magkaibigan na painitin ang karburador ni Diego nang talaga namang halos pumutok na. Ngunit biglang piniga ni Krista ang bola-bola ni Diego at pilit niyang kinukuha ang susi dito. Dahil sa sakit walang nagawa si Diego kundi ibigay ang kinukuha ni Krista. Kinabukasan inumpisahan na rin ni Krista na akitin si Samuel upang makuha niya rin ang tiwala nito. Sinabi pa ni Krista na gusto niya na ring maging Kristo sa tupada at nangako siya kay Samuel na gagalingan niya raw. Mabilis namang nauto si Samuel ngunit muling nagpaariba si Krista para mas mapaniwala na talaga nito si Samuel. At sa oras na mayroon muling tupada dito na rin nagbalak ang magkaibigan na gawin ang kanilang plano. Ngunit matapos ng laban at natalo si Samuel kaya hinahanap nito si Krista. Ang hindi niya alam na nagawa ng maitakas ni Krista si McCoy at nagpa siya ang mag-asawa na lisanin na rin ang lugar nila. Mahal, saan tayo pupunta? Bahala na. Basta makaalis tayo dito.